Okay, start na tayo. Kaya magmamarking tayo ng sizes ng lettering. Ang sizes ng ating lettering ay 1/4. 1/4. Mas malaki ito sa ating ginagawang template, yung mga lettering sa ating template. Size ng space dyan, 1 inch. 1 inch din sa kabila, dito. Yan, 1 inch. Sa taas niyan, 1 inch din ang gagawin natin. Yan. Yan. So yan na yung kanyang space galing sa borderline, yung nilagay natin sa both sides, then yung sa taas 1 inch din. So ang space, ang size ng ating lettering, first na size is 1/4. Ang space ng 1/4 is 1/8 between lettering. Ang mangyayari 1/4, 1/8, 1/4, 1/8. Yun ang size niya. Ngayon, ang layo niya is 1/2. 1/2. But yung 1/2 na yan, ang vertical niyan is gagamitin natin. Yung vertical niya. Vertical line. Gagamitin natin sa kanyang body of letters. So siya ang guide ng vertical body ng letters. Yung vertical na light lines. Okay. Light lines only, ha. So remember, every time na light lines yan, dapat huwag nyong makapal. At dapat yung lapis nyo matalas. Kasi kahit nagaano kagaan yung kamay nyo, makikita pa rin yung lapis nyo na makapal, madumi tingnan, masakit sa mata. Itong size na yan na ginagawa natin ngayon, itong size na ito, 1/4 ang size ng lettering. Yan, hanggang sa XYZ yan. 1/4 yan. So, 3 ulit mong gawin ang alphabet. 3 ulit mong gawin yung alphabet hanggang XYZ. So, dyan pa lang na process ay may ma-develop ka na technique. Sa first set na ABCD mo or alphabet hanggang XYZ, yung second set nun is may development na or may natawag na improvement. May improvement na yan, yung iyong paggawa. Even ngayon, sa paggawa ko ngayon na alphabet, so next nyan is ma-improve ko na yung second set ko na gagawin.
Tingnan nyo. Pansin nyo, yung S dyan is hindi pa gaanong maganda. Pero nung pangalawang set na ng alphabet is na-adjust ko na siya. Ulit-ulit lang yan. Ulit-ulit lang yan natin gawin. So, 3 sets of alphabet ang inyong tapusin sa size na 1/4. And pag matapos natin yung 3 alphabet na yan na sets, ay gagawa din tayo ng 1/2 na size. Okay, 1/2 inch na size na letters. So, ABCD din yon hanggang X, Y, Z na 1/2. So, mas malaki. So, i-control nyo rin na yung guide na inyong light lines ay siguraduhin nyong magamit. Baka gumawa kayo ng guide pero hindi nyo iabot top to bottom na lines. So, pangit pa rin. Hindi pa rin siya pantay. So, itong ginagawa natin ngayon is for 1/2 size na yan siya. O, tapusin ko muna itong third set na 1/4 na ABCD hanggang X, Y, Z. Tapusin ko muna ito. Pinaulit-ulit ko lang ito sa inyo para ma-improve nyo ang inyong natawag na skills sa letterings. So every time na ma-experience nyo ang exercise na ito ay may mapansin agad kayong development. Okay. So, ito na ang last set. Last sets of size 1/4 na letters. Okay. So, yan. Pause. Pwede na tayong mag-start sa size na 1/2. So, mas malaki yan. So, mas malaki ang travel ng inyong pencil. Yan, mas malaki ang travel niya. So, ang control ninyo niyan, same pa rin. Ang technique na i-apply nyo dyan sa 1/2. Doon sa maliit at sa malaki, makontrol nyo na yan na same pa rin. I-straight nyo lang yung inyong mga vertical lines kung ang letters ninyo ay vertical. Gaya ng example, yung B, yung D, di ba may mga vertical yan? Yung E, yung F, yan. Yung H, I, yan, may mga vertical na na exercise ng letters. So, lahat yung may mga vertical na yan, magagamit nyo yung line niya dyan. Gamitin nyo yung line na straight, na naka-vertical. Sundan nyo talaga. Para ma-train kayo sa straight na stroke. So, lang yan, 2 ulit lang yang yung 1/2 na lettering. So, napansin nyo yan, yung 1/2, ang ating spacing sa mga lettering na yan, 1/8 pa rin. So, ang ating letters ay 1/2 ang size. Ang space between letters, yung sa gitna niya, ay 1/8. Okay? Sharpen ko muna saglit. Okay.
yung last sets or last set ng size 1/2 na liter. Pagtiyagaan nyo lang kung paano talaga gawin. Ganyan lang. Kung may iba pa kayong mga technique na mas maganda pa, so i-apply nyo yon. Ang importante naman yung straight talaga siya at applicable sa drafting exercise. Kung may mga kuya pa kayo na mga architect, so may mga suggestion yan sila, magpaturo kayo. Ito lang naman atin is napaka-basic lang na exercise. Kumbaga, for experience lang na matry ninyo ang tinatawag na architectural lettering exercise. So basic lang ito. Kasi hindi naman tayo mga professional architect. At hindi naman tayo mga magagaling na drafting. So basic lang yan. So hindi pa talaga ito perfect na gawa. Pero much better na na-try natin at kayo na mga students para ma-apply nyo rin. Kung ang iba sa inyo is mag-engineer or mag-architect, may experience na kayo sa manual drawing. Pag may experience kayo sa manual drawing, pati sa mga measurements, advance kayo kung i-compare sa mga walang experience. Yan na, tapos na yan siya. Okay? Dapat ganyan ang yung lapis, matulis at malinis din. Okay? Yung powder niyan, sa tip niya, punasan nyo. Punasan natin. Okay? So, lagay tayo ng ang title niyan is lettering exercise. Plate number 2. So, itong size na ito ay 1/8 yan. Yung letters na yan. Mga letters na ginagawa natin sa ating template. So, akala nyo yung maliit na 1/8 na yan, hindi siya magkasya. Magkasya pa rin yung inyong pangalan dyan. Mas malaki, mas kumbaga, readable talaga din siya kahit na maliit lang.
Okay? Yan na. Tapos na tayo.